kayong ganitong halaman sa inyong bahay o bakuran? Ang mga berdeng dahon nito malalapad at salit-salit na may mga puting spot o tuldok. Maganda pang decor sa loob ng sala at saka mabilis lumago yung dahon. Hindi kailangan siyang tubigan na marami. Paano kung sabihin namin sa inyong ang halamang ito ang dahilan kung bakit ang kamay ng ilan nangati, namula at nagtubig-tubig pa? Ang halamang ito rin ang salarin kung bakit namatay ang isang aso. Anong deadly halaman ba ito? Mga halaman ang pampawala ng stress ng ating mga plantito at plantita. Pero sa Bulacan, may halaman na ikina-stress ng isang ginang. Dahil daw kasi sa dagta ng kanyang halaman, ang kanyang kamay namaga, nagsugat-sugat at nagtubig-tubig pa. Dito sa Bulacan, nakatira ang ginang na nangati, namula at nagtubig-tubig ang kamay. Dahil sa halamang ito, ang biktima itago natin sa pangalang Nelia. Ang mister at anak niya ang nagpa-interview sa kondisyong itago ang kanilang mukha. Kasi nung paggising namin ng umaga, pasin niya yung tanim niyang ito, nasa isang paso, naputol ang aso, nginat-ngat. Pinag-chat-chat niya at inilagay dito sa may mga pasupang iba dahil ang hinaya nga siya sa halaman. Matapos daw nahawakan ng dagta ng halaman, ang mga kamay ni Nelia, unti-unti na raw namula. Nung una kasi Makati na mahapdi na, hanggang sa nagtubig na. Una, pinabayaan niya, nasabi niya parang nahigad, pero hindi higad eh. Kaya isinugod siya sa ospital. Severe irritant contact dermatitis. Once it gets in contact with your skin, you can react to it very strongly. So yung pasyente natin talagang very strong ang reaction niya. Sabi nung doktor, dermatitis daw. Pero i-refer niya kami sa infectious diseases specialist para malaman kung ano talaga yung pwedeng mag-cause ng blister sa kamay niya. Hindi inakala ni Nelia na ito ang sasapitin niya, lalo't isa raw siya talagang certified plantita. Kinakantahan niya yung mga halaman, umaga pa lang tinidiligan niya. Kung saan siya pupunta sa mga anak ko, palaging bili na yung tanim ko, pakisikaso mo, tignan mo dyan, diligan mo pag tag-init. Ang halamang ito raw ang pinaka-espesyal pa man din kay Nelia. Matagal na siya na alaga ng nanay ko. Niregalo sa kanya nung kapitbahay namin. Nagkataon lang na yung halaman pa, yung hobby niya pa yung naging rason kung bakit siya nasugod sa ospital. Nag-alaga ka ng isang tao, yung pala ahas. Hasardo siya pag oras na ginalaw mo siya. Nakakatakot na kasi baka mamaya yung alaga kong bata baka maandeng kaya parang gusto ko na nga rin tanggalin. Ang salarin, ang halamang Dieffenbachia, na kilala rin sa tawag na dumb cane plant. Yung Dieffenbachia ay miyembro ng aroid family. Yun yung pamilya ng mga gabi. Hindi naman ito native plant eh. Galing ito sa tropical America. Ang dagta nito, napakabagsik. Meron ding needle-shaped calcium oxalate crystals o raphides na kaya namang pumunit at mag-irritate sa tissues ng bibig at mata. Yung calcium oxalates ay parang mga maliliit na karayom. If it comes into contact sa balat, magkakaroon ng welting o pantal. If it comes into contact sa dila, mamamaga. Mabablock yung passageway ng hangin. Kaya nga tinawag sila na dumb cane sa English kasi if you put this inside your mouth, hindi ka makakapagsalita. Magkakaroon ng pamamaga sa mata due to irritation. Possible yung temporary blindness. Si Faye, nung minsan namang punasan ng alikabok sa dahon ng alaga niyang dumb cane plant, kanyang kamay nalagyan din ng katas o dagta nito. Kaya ang kanyang palad nangati rin at namula. Tusok-tusok, para siyang maliliit na tinik or needle. Parang napaso yung itsura niya. Sinabunan ko siya, hinugasan ko lang yung kamay ko ng paulit-ulit. Makalipas ang 24 oras, humupa ang pamumula ng kanyang palad. Hugasan mo ng mabuti yung area na nag-get in contact with it. You can apply cold compress or ice para medyo maibisan yung hapdi. Dali mo na kagad sa doktor sa emergency, lalo na kung na-swallow. Ang fur baby naman ni Veronica na si Kenny, minsan daw nginat-ngat ang display nilang dumb cane plant sa bahay. Pagka-uwi namin, early afternoon, nakita namin si Kenny nasa tabi ng plant. Tapos yung backia, torn in half na siya. Sa bibig ni Kenny, merong mga obvious bits and pieces, yung maliliit na pieces, yung galing sa stalk, tsaka yung sap
nung plant mismo. Kaya ang bibig ng aso nairita at namaga. He had the irritation and the poison kasi sobrang magang-maga na yung mouth niya. Maliban sa panghihina, si Kenny uhaw na uhaw din daw. Kaya pinainom nila ito ng tubig gamit ang hiringgilya. At that time, walang nangyari. Plano pa raw sana nilang dalhin si Kenny sa veterinarian. Pero nahuli na ang lahat. Sobrang mahirap siya para sa akin, knowing na wala akong nagawa para sa pet ko. Kenny was very precious kasi siya yung first pet namin as a couple. Ang only regret ko lang at that time is if only meron akong knowledge or if only nalaman ko agad or nalaman ko beforehand na yung plant pala na yun is toxic para sa pet ko, then sana di ko na siya nilagay doon malapit sa plant na yun. Halimbawa, naka-ingest ng dagta ng Dieffenbachia na something na more acidic, like halimbawa kalamansi o kaya lemon juice para matunaw yung mga matitirang calcium oxalates sa lalamunan. Sa sobrang sama ng loob ni Veronica, Yung lahat talagang nakahilera na nasa harap. Kinuha namin siya tapos sinunog namin siya sa likod kasi parang devastated ako noon. Traumatic siya na experience para sa akin. Kenny! Message ko kay Kenny, sana happy ka sa heaven. And then, we did it. Naka-raise tayo ng awareness tungkol sa nangyari sa'yo. Yung bad na nangyari sa'yo is makakatulong sa mga future fur babies. Para sa mga halaman na may mga dagta, ilalayo ninyo doon sa mga daanan ng tao para hindi mababali ang sanga o kaya ang dahon para walang accidental na brushing off o pagdikit doon sa dagta. Kung halimbawang puputulin ninyo yung dahon o kaya yung stem, mag-gloves kayo. May mga tao na very sensitive sa calcium oxalate crystals. Walang lason yun, irritant lang. Hindi talaga yung damkay nyo pumatay, kundi yung pamamaga. titigan pong maigi ang halamang ito dahil ang inakalang hamak na halaman lang, pwede kayong ipahamak. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.